Kamusta? Tina, bakit mo pinili ang Darwin University para sa aplikasyon mo sa kolehiyo? Patuloy na pinipilit ni Mr. Judd na mag-apply ka sa Valia University. Hindi ba ikaw rin mas gusto ang Valia University? Dahil ang Darwin University, mas malayo sa kanya. May tao dito! Tulungan mo ako! Tina, huwag kang matakot. Ililigtas ko ka ngayon. Saklolo. Tina, huwag kang matakot. Mananatili ako sa tabi mo, magpakailanman. Hindi ko hahayaan kang magdusa pa. Anong lakas ng loob mong isulat ito? Hindi ka ang tunay kong tiyo. Wala tayong anumang relasyon sa dugo. Bakit hindi ako maaaring magkagusto sa iyo? Bata ka pa. Wala kang alam sa pag-ibig. Dapat mag-aral ka ng mabuti at mag-focus sa pag-aaral mo. Makapasok ako sa isang magandang universidad. Hintayin mo lang. Subukan mo ito. Ang mga cake na ito ay mahirap makuha. Ang tiyo ko espesyal na in-order ito para sa akin. Napakabuti niya sa iyo. Lahat? Salamat sa pagpunta sa graduation party ni Tina. Gusto ko ring i-announce ang engagement ko sa Miss Mona Sud. Malapit na akong pumasok sa universidad. Sam, pakiusap, kanselahin mo ang engagement mo. Hindi ko kailanman nangako sa iyo ng anuman. Bukod pa, hindi ko kailanman magkagusto sa iyo kahit ano ang mga achievement mo. Magiging tiyo mo ako magpakailanman. Ako ay isang adult. Makakapagdesisyon ako para sa sarili ko. Salamat sa pagturo sa akin sa nakaraang 3 taon. Maaari mo ba akong tulungan na panatilihing sekreto ito? Salamat. Siya na. Ang pag-ibig na hindi sinuklian ay masakit. Pero kayong dalawa ay mas magkatugma. Sam Judd, nais ko ang pinakamabuti para sa iyo. Ngayon na ang deadline ng aplikasyon sa kolehiyo. Tapos ka na ba? Oh. Tita Sam? Tumigil si Tina sa pagtawag sa akin ng Tito Sam. Pagkatapos niyang mag-80 na. Nag-apply ka ba sa Valia University? Valia University? Sa tingin mo ba, makakapasok ka sa Valia University? Siyempre, lahat ng kaya ko, ginawa ko. Magaling. Bumili ng bahay doon. Tayo ay lilipat doon. C. Oh, Okay. Pwede kang makipag-ugnayan sa assistant ko kung kailangan mo ng tulong bago magsimula ang klase. Tito Sam? Sa totoo lang, Kumusta mo na? Anong meron? hindi ako nag-apply. Sa Valia University, sa malayong Darwin University, ako nag-apply. Malapit na kitang iwan. Tito Sam? Malapit ka nang makawala sa akin sa loob ng 60 araw.
Hindi mo pwedeng baguhin ang iyong routine. Kahit na bakasyon. Ang aking assistant ang mag-aasikaso sa iyo para mamili ng mga kailangan sa eskwela. Siya, Ikaw ay, bakit wala ka sa trabaho ngayon? May date ka ba kay Mona? hindi mo na kailangang pakialaman yan. Panatilihin mo ang mga iniisip mo sa sarili mo. Pakakasalan ko si Mona. Anong pinagsasasabi mo? Malapit nang magsimula ang klase. Inihahanda na namin ang lahat ng maaga. Ang mga babae ay dapat ingatan at bigyan ng mas maraming atensyon. Ako ang nakatatanda sa kanya. Sasamahan ko siya. Ang aking assistant ang bahala rito. Sem, ikakasal na tayo. Magiging tiyahin ko si Tina. Hayaan mo akong gawin yon para sa kanya. Sige, sabay tayong pupunta. Tina, nabanggit ni Sam na nag-apply ka sa Valia University. Dito ka na mag-aaral. Mainit talaga kapag tag-init. Tag-init na. Kapag magsisimula na ang klase, bakit ang dami mong biniling damit pang taglamig? Kasi malamig sa Darfon University. Tina, Marami akong damit pang summer, kaya bumili ako ng damit pang winter. Hindi ko kailangang bumili ng mga yon mamaya. ganun ba? Mahilig sa maanghang ang nobya ko. Ihain mo ang pinakamaanghang na pagkain mo. Alam niya talaga hindi ako mahilig sa maanghang. Siya. Sam, ang bait mo sa akin. Nobya mo ako. Sino pa ba ang dapat kong alagaan kundi ikaw? Tama ka. Hindi papayag ang mga magulang ko. Kung hindi mo ako aalagaan. Subukan mo ito. Sam, ang sarap ng mga in-order mo. Ayos. Kumain ka pa? Tina, kumain ka rin. Sam, ayaw ba sa akin ni Tina? Hindi siya kakain ng pagkain na ibinigay ko sa kanya. Huwag kang mag-tantrums. Kumain ka na. Alam ni Uncle Sam, hindi ako mahilig sa maanghang. Isa ka lang orphan. Huwag kang demanding. Ginisang sili lang yan. Hindi yan maanghang. Hoy, Ang pretentious. Kain ko yan kung hindi mo kakain. Mr. Judd. tanggal ka. Umalis ka sa lungsod. Hindi po, Mr. Judd. Mr. Judd, nagkamali ako. Hindi ko nagagawin yon, Mr. Judd. Isipin mo itong warning. Ang sino mang maglakas loob na hindi seryoso sa Tina ay magdaranas ng masamang consequences. Ayos ka lang ba? Inumin mo ito. Tingnan mo, ang kapal ng mukha mo.
Sam, Tina, ang ganda ng araw ngayon. Tara na sa amusement park. See ya. Uncle Sam, kayo na lang muna. Hindi ako sasama. Sabay tayong pumunta. Paano kami makakapunta doon kung wala ka? Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Hindi na ako sasama sa inyo. Kita mo? Ganun ba? Ihatid natin siya pauwi. Pero baka sarado na ang amusement park pagbalik natin dito. Pwedeng ihatid siya ng driver pa uwi. Sasama ako sa iyo. Abala ba siya sa kanyang girlfriend? Kaya nakalimutan niya na tawagan ang kanyang assistant? Hindi ako makakuha ng taxi dito. Kalimutan mo na. Uncle Sam? Ipinagbili ko ang mga regalo na ibinigay mo sa akin at ang lumang bahay na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Para sa iyo, iiwan ko ang bank card na ito. Ituring mo ito bilang bayad sa mga nagastos mo para sa akin. Pero, wala na akong matitira kapag ibinigay ko ito sa iyo. Kailangan kong magtrabaho para kumita ng pang-tuition ko. Hindi ba ito ang bahay ni Mona Sot? Teka muna. Saglit. Ang cake ko. Anong problema mo? Ang kapal ng mukha mo. Sinira mo ang napakagandang cake. Pasensya na. Kasalanan ko. Pasensya na talaga. Pasensya na lang, walang kwenta ang pagsusorry. Ito ay custom-made na cake na nagkakahalaga ng 7 digit. Hindi mo kayang bayaran yan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Isa kang delivery girl. Hindi mo pa rin kayang bayaran ang 10% ng halaga nito kahit ilang trabaho pa ang gawin mo. Tama na. Birthday ni Mona ngayon. Hindi natin dapat sayangin ang napakagandang cake. Palalayasin ka namin. Kung kakainin mo ito, Pero ang cake ay madumi na. Hindi maganda na ipakain sa kanya. bakit hindi? Ang tulad niya ay malamang hindi pa nakakain ng ganoong kagandang cake. Mona, masyado kang mabait. Sinira niya ang birthday party mo. Eksakto.
Hindi namin siya pinapabayad. Gusto lang namin na palawakin ang kanyang pananaw. Dapat nga magpasalamat siya sa amin. Sinan ka. Kainin mo na lang ang cake. Tandaan mong maglinis pagkatapos. Anong nangyari? Kasalanan niya. Sinira niya ang cake para sa birthday party. Tinuturuan namin siya ng leksyon. Sam, hindi ko gusto na bayaran niya ako. Siya lang kailangan tapusin ang cake. Magiging pabaya pa rin siya sa hinaharap kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon. Ako ba ay... Sobra na? Hindi naman. Bilisan mo at kainin ang cake. Huwag kang magyabang kung hindi mo kayang magbayad. Ikaw ba ay... Talagang gusto mong kainin ko ito? Tina. Tina. Ako ay naghabol sa iyo ng 6 na buwan. Tigilan mo ang pagsubok sa aking pasensya, ayos. Dudukutin kita kung hindi mo. Matulog kasama ko ngayong gabi. Paano ka nangahas na suntukin ako? Gapusin siya. Papatawarin kita kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin, pati na rin. Pumayag na matulog kasama ko. Kunin siya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Hayaan mo akong halikan ka. Tulong. Sam Jude? Ikaw ba si Sam Jude? Umalis ka. Sasaktan ko ang pamilya mo. Kung mangahas kang saktan si Tina, Si. Tito Sam, natakot ako ng sobra. huwag kang mag-alala. Maari kang gumawa ng kahit ano ang gusto mo. Huwag kang mag-alala sa iniisip ng iba. Nagkamali ka. Dapat kang parusahan. Siya? Kakainin ko ito. Siguro hindi ka pa nakakain ng ganito kasarap na cake dati. Nagkakahalaga ito ng milyon. Kainin mo na ngayon. Umalis ka. Huwag ka nang magpakita sa paligid dito. Hindi ba narinig mo ang sinabi ko? Bakit nagde-deliver ka? Binigyan kita ng pera. Kilala mo ako talaga. Bakit mo ibinenta ang bahay mo at ang mga regalo na binigay ko? Anong ginagawa mo? Sumasalungat ka sa akin. Ibinenta ko ang mga iyon dahil wala akong silbi sa mga iyon. Hoy, Sam, nadulas ako at nahulog. Nasprain ang ankle ko. Masakit. dyan lang.
Buti na lang, medyo busy siya. Hindi niya mapapansin ang plano ko. Sam ay hindi libre ngayon. Dadala kita sa pagkain. Tina, may gusto ka sa mga lalaki? Wala? Huwag kang mahiya. Maaari kong ipakilala sa iyo ang ibang mga lalaki kung interesado ka. Okay lang. Hindi ka interesado? O may nararamdaman ka? Para sa taong hindi mo dapat mahalin. Matapang ka talaga. Paano mo nagawang magkaroon ng ganitong mga pag-iisip tungkol sa nobyo ko? Nagtataka kung ang mga namatay mong magulang ay magsisisi sa pagkakaroon ng anak na babae na kusang nagiging third party sa isang relasyon. Sam ay hindi magkakagusto sa iyo. Ako lang ang maaaring maging asawa niya. Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ako. Ginoong Judd, nakapag-imbita na kami ng pinakamahusay na siruhano sa ospital. Pero hindi niya kayang gawin ang dalawang operasyon ng sabay. Sino ang dapat naming unahing iligtas? Ano ang mga panganib na haharapin nila? Kung mas huli ang operasyon nila, tinusok sila ng rebar. Ang mas huling maoperahan ay maaaring magkaroon ng panghabambuhay na kapansanan. Iligtas muna si Mona. Gising ka na. Ang babaeng kasabay mong dinala rito ay matagal nang nagising. Pero ikaw, wala ka sa sarili. Hindi ba? Ako na pinsala? Muntik ka nang mapinsala. Maaari kang mawalan ng binti. Pero masasabing swerte ka pa rin. Iniligtas ka ng doktor. Nakaligtas ka. Nasaan na? Si Sam Judd? Ginoong Judd, kasama niya yung isang babae sa kabilang kwarto. Narinig ko magkakasal na raw sila. Ang sweet naman ng magkasintahan. Gusto mo bang tawagin ko siya? Hindi na kailangan. Hindi ko na siya kailangan. Hindi ako nakadalaw dahil marami akong ginagawa. Narinig kong aalis ka na ngayon. Papauwiin kita ng assistant ko. Kumusta na? Ang pakiramdam mo? Okay naman ako. Alagaan mo ng mabuti si Mona. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ako. Iba na siya ngayon. Bakit ka nag-impake? Mag-uumpisa ang klase sa 3 araw. Nag-impake na ako ng maaga. Kailangan mo ba mag-impake ng maraming bagay? Oh, hindi ko na kailangang gawin ulit kung iimpakin ko na ngayon. Bakit ako biglang nag-aalala? Nang biglaan? Tito Sam, pwede ba tayong maghapunan? Sa bahay bago magsimula ang klase? Gusto kitang lutuan. Pwede naman tayong maghapunan palagi. Dito ka nag-aaral. Bukod pa riyan, lilipat ako sa bahay malapit sa Valia University. Walang pagmamadali. Isang beses lang. Pakiusap? Ikaw ang bahala. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maaaring maabot.
Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maaaring maabot. Ang numerong tinawagan mo. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maaaring maabot. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang paalam. Sam? Sumuko na ako. Napagod na ako sa pagbibigay ng todo sa sarili ko sa relasyon natin. Wala akong pinagsisisihan. Sana, ganun din ang nararamdaman mo. Sam Judd, simula ngayon, magpapatuloy ako sa bagong buhay na wala ka. I-deliver mo yung kwintas na pink na brilyante. Yung in-order ko kanina, sa villa. Tina. Nagsimula na siya ng klase niya. Tio Sam, sumusuko na ako. Ano, ibig niyang sabihin? Napakaraming effort na ang inilaan ko sa relasyon namin na ito. Ano ibig niyang sabihin? Wala akong pinagsisisihan. Sana ganito rin ang pakiramdam mo. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Ganito rin ba? Ang dinanas niya. Noong naghihintay siya sa akin noon? Lalong tumapang siya. Ang tapang niya, pinablock ako. Ginoong Judd, narito ang kwintas. Ibalik mo yan. Iwan mo ang kwintas. Maaari ka nang umalis. Nauunawaan ko. Pupunta na ako ngayon sa bahay malapit sa Valia University. Tina, Shaw, mas mabuti pang magbigay ka ng paliwanag. Ano? Walang bakas na may nanirahan dito kahit kailan. Naging matapang na siya. Una, binablock niya ako. Ngayon, ayaw na niyang manatili sa lugar ko. Tina, tingnan natin kung saan ka magtatago. Ginoong Judd. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo, pero wala siya sa sistema namin. Ibig sabihin, Ano ang ibig sabihin nito? ibig sabihin lang nito, hindi siya nag-apply dito, kaya nga wala siya rito. Tito Sam?
Sumuko na ako. Nag-apply ka ba sa Valia University? Oh, Nagsisinungaling na siya sa akin. Ang ibig sabihin niya, sumuko siya sa paggusto sa akin. Gusto niyang mawala sa buhay ko. Ginoong Judd, kumusta naman yung gusaling pinag-usapan natin kanina? Kasama pa rin ba yon? Magpapadala ako ng tao para asikasuhin yan mamaya. Nagpasya na ba talaga siyang sumuko sa akin? Dapat masaya ako na naabot ko na ang layunin ko. Pero hindi ako masaya kahit kaunti. Ginoong Judd, bakit mo ako tinawag? Ginang Low, nalaman ko. Nawala si Tina sa Valia University. Alam mo ba kung saang universidad siya nag-apply? Nag-apply si Tina sa Darwin University. Akala ko sinabi niya na ito sa iyo. Darwin University? Tina, sinabi ni Sam na nag-apply ka sa Valia University. Mag-aaral ka dito sa lugar. Medyo mainit sa panahon ng tag-araw. Tag-araw na pag magsimula ang klase mo. Bakit bumili ka ng napakaraming damit pang taglamig? dahil malamig sa Darwin University. Tina, Marami akong damit pang tag-araw, kaya bumili ako ng damit pang taglamig. Hindi ko na kailangan bumili pa mamaya. ganun ba? Sinabi ko sa iyo na ipa-apply siya sa Valia University. Bakit hindi mo ako sinabihan na nag-apply siya sa ibang lugar? Sinabi ni Tina na adulto siya. Gusto niya magdesisyon para sa sarili. Ayaw niya sabihin ko sa iyo. Akala ko nag-away kayo at sasabi niya sa iyo kapag kalmado na kayong dalawa. Si. Book mo ako ng flight sa Sonos. Mas maaga, mas mabuti. Sonos? Malayo iyan. Pero mayroon ka. Pagpupulong bukas ng hapon. Ipagpaliban ang pagpupulong. Book mo lang ang flight. Huwag mo isipin ang iba. Note it. Ano? Pumunta siya sa Sonos. Oo, ang puta. Pumunta siya sa Darwin University. Nag-book agad si Mr. Judd ng flight pagkaalam niya. Marami siyang mga trick. Kaya hindi ko siya nakontak nang tawagan ko siya. Hindi ko malalaman ang nangyayari kung wala kang kamag-anak na nagtatrabaho sa airline. Huwag kang mag-alala. Alam na natin ang nangyayari. Mag-iisip tayo ng plano. Sam Jude, mapapasa akin siya. Kahit ano ang mangyari. Sasali ako. Dahil gusto rin ni Tina siya sumali. Anong gagawin mo? I-book mo ako ng flight papuntang Sonos. Pupunta ka rin doon? Ipapaalam ko sa Kia. Sino talaga ang Mrs. Judd? Uuwi na ang mga estudyante sa kanilang dorm pagkatapos mag-almusal sa ganitong oras. Pero si Tina, ayaw kumain ng almusal. Sino yon? Ang gwapo niya. Parang hindi siya taga rito. Hindi mo siya kilala? CEO siya ng Judd Corp, si Sam Judd. Ay naku, para kanino yung almusal na yon? Swerte ng babaeng yon. Huwag ka nang mag-isip niyan. Hindi natin yan maaasam-asam. Ay naku, ang gwapo niya. Tina. Teka. Bakit ka tumatakbo? Mr. Judd, Alam mo na ako ang iyong Mr. Judd. Bakit mo nag-apply sa isang malayong lugar? Binigay mo rin sa akin ang bank card at isang misteryosong note. Sa tingin mo, ikaw ay isang independenteng adult? Ano ang ibig mong sabihin? Mr. Judd? Nagpapasalamat ako na nag-alaga ka sa akin
Sa nakaraang 8 taon, palagi kang nagtitiis sa akin kahit ano ang mga pagkakamali ko. Wala akong maibabalik sa iyo. Kaya nga ipinagbili ko ang bahay ko at ang mga regalo na binigay mo sa akin. Ang pera ay nasa bank card. At ang mga regalo na binigay mo sa akin, ang pera ay nasa bank card. Ito na lang ang kaya kong ialok sa'yo. Immature ako noon at marami akong naging problema sa'yo. Nagdulot ako ng maraming problema pagkatapos kong umamin sa'yo. Pero tigil na ako sa pagiging interesado sa'yo. Ginoong Judd, huwag kang mag-alala. Matanda na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi na kita aabalahin pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Judd, naging malinaw na ako. Ipaliwanag mo? Ang ibig kong sabihin ay, hindi na ako. Magkakagusto pa sa'yo? Nagbaon ako ng almusal para sa'yo. Alam ko na hindi ka kakain ng almusal. Ito, dinala ko para sa'yo. Salamat, pero hindi na. Kumain na ako. Tinigil ko na yung masamang ugali ko na hindi kumakain ng almusal. Ikaw na lang ang kumain nito. Tara na. Tina, nawala na ba ako sa'yo? Tina? Sino yon? Tiyo ko. Siya. Tiyo mo? Bakit mo siya pinabayaan? Kasi hindi ko naman talaga siya tiyo. Marami na siyang nagawa para sa akin. Ayoko nang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng pera at oras niya. Malapit na rin siyang magpakasal. Ayoko nang makialam sa buhay niya. Siya, ayaw na talaga sa akin. Tina? Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tina? Tina? Tiyo mo. Nandyan pa sa baba. Di mo siya papansinin? Kung gusto niyang maghintay diyan, hayaan mo siya. Hindi ko naman sinabihan na gawin niya yon. Pero siya, Bilisan mo nga, pag-aralan mo na yung design, yung paligsahan sa disenyo ng alahas na inorganisa ng universidad, napaka-importante sa amin. Anong gusto mo? Tina, bakit may pagitan sa pagitan natin? Ako ba ang tinatanong mo? Ito ang gusto mo palagi. Gusto ng mga lolo't lola ko. Ng bata para magkaroon sila ng kasama. Kung yan ang sinabi nila sa'yo, ibig sabihin, gusto lang nilang magkaanak ka. Naniniwala ako na malapit na ang araw na yon. Para sa ikabubuti nating dalawa, mas mabuti kung hindi na tayo mag-uusap mula ngayon. Mag-aalala ng sobra ang fiancé mo. Tina, makinig ka sa akin.
Hindi ko balak pakasalan si Mona. Ginoong Judd? Dapat sa nobya mo sabihin, hindi sa akin. Hindi ko naman kailangang problemahin ang kasal nyo. Hindi. Hindi yun ang ibig kong... Ginoong Judd, kailangan mo nang umalis. Naghihintay sa'yo sa bahay ang nobya mo at pamilya mo. Tina, Babae ang nakatira dito sa dorm. Ginoong Judd, hindi tama na sundan mo ako. Tina, hindi na ba tayo pwedeng bumalik sa dati? Ano na ba tayo noon? Mahal kita. Pero palagi mo akong itinutulak palayo. Nakakapagod na masyado. Pinilit mo akong kumain ng maanghang at naglakad pa ako ng mag-isa ng ilang milya para makauwi. Pinabayaan mo ako nang maaksidente ako. Hindi. Yan ay hindi totoo. Anong timeline ang gusto mong balikan? Sa tingin mo makakapasok ka sa Valia University? Siyempre, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuti naman. Bibili tayo ng bahay doon. Doon tayo titira. Si. Mabait ka sa akin. Napupuno ako ng iyong kabaitan. Pero kailangan kong pigilin ang nararamdaman ko. Ang pag-ibig na ito ay hindi na sinuklian. Sam, hindi ba sa tingin mo masyadong mabagsik ito sa akin? Maayos na ang lahat ngayon. Sinunod kita at itinigil ang pagiging interesado sa'yo. Hindi na ako masasaktan mo, basta't lumalayo ako. Hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko na magustuhan ang gusto ng iba. Hindi mo ako pababayaan dahil pinili mo ang iba. Masaya akong mabuhay ng normal. Kasama ang kapareho ko ng edad. Hindi ba maganda iyon? Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gagawin niya ito. Hindi ko talaga alam yon na ganyan ka pala kagulo. Sam, walang saysay ang sabihin ang lahat ng ito. Lahat yon ay nasa nakaraan na. Mas mabuti kung hindi na tayo magkita muli. Sam. Sam, alam mo ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Si Ginoong Judd Sr. ay naghihintay sa'yo, pero hindi ka bumalik. Kaya pinahanap niya ako sa'yo. Okay lang ako. Umuwi ka na. Sam, anong nangyari sa'yo? Hindi ba sinabi mo sa akin na hindi ka na muling makikipag-ayos sa kanya? Ngayong sumuko na siya sa'yo. Bakit mo pa gustong humingi ng tawad sa kanya? Gusto mo bang muling mahulog ang loob niya sa'yo? Personal kong usapin ito. Huwag kang makialam. Sam, hindi mo ako ginaganito noon. Hindi ba't kay yabang mong sabihin ang mga ito? Hindi. Palagi kong inisip na totoo ang trato mo sa akin. At saka, nakatakda na tayo. Sa puso ko, ikaw ang para sa akin. Mona, huwag kang magpakapal ng mukha. Sam, hindi mo ba naiisip na kahabag-habag ka? Ano? Narito ako, gusto ka, pero hindi mo ako pinahalagahan. Tingnan mo si Tina. Dati, ikaw ang mundo niya, pero kinain mo ang dignidad niya. Tapos nagsisi ka. Nang sumuko na siya, ako. Inialay ko ang sarili ko sa'yo, pero ang ginagawa mo lang ay nabubuhay sa nakaraan.
Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Sa susunod, huwag mo na akong hanapin. Sam, panaginip mo yan. Dahil inakit mo ako, hindi ka na makakatakas sa akin. Sam Judd, ako lang ang taong iibigin mo. Anong kailangan mo sa akin? Anong gusto mong inumin? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto kong pag-usapan sa'yo? Siyempre, nagustuhan ko siya. Pero nang malaman kong ikakasal na kayong dalawa, hindi na ako nakialam sa inyo. Lumayo pa nga ako. Hindi ba sapat yun? Ang galing mo sa pagpapahirap. Ngayon ba'y sinusubukan mong magpanggap na inosente? Anong pinagsasabi mo? Nandito ako para sabihin sa'yo na magkakasal na kami sa lalong madaling panahon at magkasundo kaming dalawa, samantalang ikaw. Isa ka lang ulila. Hindi mo siya karapat-dapat. E di sana'y maging masaya ang kasal ninyo. Ang dapat mong gawin ngayon ay kunin mo siya at umalis ka. Huwag mo na akong guluhin pa. Ikaw. Talagang sisiguraduhin kong sirain ang buhay mo. Tinawag mo ako? Umupo ka. Narinig ko na dulas ang tatay mo habang nasa trabaho. Ayaw magbayad ng developer. Kailangan na kailangan ng pamilya mo ng pera. Paano mo nalaman? Hindi yon importante. Ang importante, kaya kaming tumulong sa pamilya mo. So, ano ang kapalit? Madaling kausap ang mga tulad mo. May design contest sa isang buwan, napaka-importante. Sa kinabukasan mo. Mabuti. Kailangan kita para gawin ang isang bagay para sa akin. Bibigyan muna kita ng 100,000. Bibigyan kita ng $1,000,000 kapag tapos na. Gusto kong burahin mo ang entry niya habang ongoing ang contest. Tapos, palitan mo ito. Ang mga disenyo mula sa eksibisyon ngayong araw ay talagang nakaka-inspire. Naramdaman ko na kaya kong daigin ang kompetisyon. Hoy, miss. Gabi na ngayon. Bakit mag-isa ka lang dito? Paano kung ako na lang ang maghatid sa'yo? Hindi ko kailangan yon. Miss, anong nagmamadali? Maglibang tayo. Magiging mabuti ako sa'yo. Hindi ako nag-iisa dito. Pulis ang nobyo ko. Papunta na siya ngayon. Ilang sandali na naming pinagmamasdan ka. Miss, mag-isa ka lang naman simula kanina. Hindi ka talaga magaling magsinungaling, ano? Hindi ako nagsinungaling. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Hindi ba't mas mainam yon? Hihintayin namin ang nobyo mo. Halika na. Bitawan mo ako. Halika. Maglibang tayo. Tulong. Anong lakas ng loob mo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Pasensya, mali kami. Hindi ko na gagawin ulit. Hindi kami magkakalakas ng loob ulit. Teka, mamamatay sila. Dalhin sila sa pulisya. Tumayo kayo. Hindi, natuto na kami. Huwag po, Ginoo. Gina, ayos lang ba kayo? Pasensya, dapat mas maaga ako dumating. Ayos na ngayon. Salamat, Ginoong Judd. Kailangan ba tayong magkalayo? Gabi na. Kailangan kong umuwi na. Ihahatid kita. Hindi na kailangan. Gusto mo ulit magpakapahamak? Narito na ako. Pwede ka nang umalis. Ikakasal ka na. Huwag mo na akong hanapin.
Sana'y maging masaya ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Hindi. Ayaw ko. Kapag binitawan kita, hindi ka nababalik pa. Nababaliw ka ba? Nakipag-engage ka na. Ano ako sa'yo? Sinusubukan mo ba na gawin akong kabit? Hindi ganoon. Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw ang mahal ko. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Bakit ka nakipag-engage sa kanya kung hindi mo naman siya pakakasalan? Kasi, Bitawan mo ako. Huwag mong gawing ang huling respeto ko sa'yo na maging pagkasuya. kaya kong ipaliwanag ito. Ipaliwanag? Sabihin mo nga, alam mong pwede akong ma-hospital dahil sa maanghang na pagkain. Bakit mo ako pinakain yan? Dahil lang sa sinabi ni Mona. Hindi ka makasagot? Okay, heto pa isa. Bakit mo pinili na unahing iligtas si Mona nang maaksidente tayong dalawa? Wala ka man lang pakialam sa akin. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Bago tayo maaksidente? Sabi niya may masamang iniisip ako dahil walang hiya akong umibig sa tiyuhin ko. Mas masahol pa bilang kabit. Kita mo? Wala ka nang masabi. Sam, sa tingin mo ba mahal mo ako? Nasasanay ka lang na palagi akong nandito at nakatuon ang atensyon ko sa iyo? Hindi ka lang sanay na sumuko na ako sa iyo. Huwag mo na akong hanapin pa. Kasalanan ko ito. Kung bakit ako nagdurusa ngayon. Susunod, mayroon tayong Tina Shaw. Ang lahat ng disenyo na ibinahagi kanina ay pangit. Si Tina ay talagang magaling sa ganito. Malinaw, siya ay magwagi ng unang premyo ngayon. Tingnan natin ang screen. Tina, ano ang ginagawa mo? Ito ang Darvon University. Ito ba ang natutunan mo dito sa loob ng mga taon? Anong kahihiyan? Ito ba ang iyong natutunan dito sa lahat ng mga taong ito? Nakakahiya. Hindi. Hindi ko kailanman ginawa ang iyong nakikita dito. Ginoong Smith, ako ay... Tina, noong ikaw ay nasa Johnston pa, sikat ka na sa kasamaan sa paggugabi kasama ang mga lalaki. Bakit ka pa rin nagpapakawalang hiya matapos kang lumipat dito? Mona, Nabigo ako sa iyo. Pinatalsik ka na. hindi ganoon si Tina. Kailangang imbestigahan ito ng mabuti. Ako ang may kasalanan. Wala akong ideya kung paano ito napunta sa USB ko. Ikaw ang dapat. Ikaw. Anong sinasabi mo? Ikaw lang ang gumamit ng USB ko. Kaya nga parang may kakaiba sa'yo kaninang umaga nang hingi kang USB ko. Bakit mo ginawa ito? Tina, bakit sinusubukan mo pa ipasa sa kaklase mo? Alam kong ulila ka, pero hindi mo dapat ginawa ito kahit gusto mo magkaroon ng extra income. Plano mo ba ipagbili ang sarili mo sa university? Grabe, sobrang kalokohan yan. Mona, Bakit ka pa tinatangkilik siya sa ganitong kalagayan? Wala nang mabuting maidudulot ang pagpapanatili ng taong katulad niya dito sa university. sige, tingnan mo ang USB huling na save na username at oras. At pakitingnan din ano ang PC name ng roommate ni Tina. Kahit ano pa, Mr. Judd ay investor ng Darvon. Dapat kong sundin ang mga suhestiyon niya. Mr. Judd, ipacheck ko na ito. Sige, Mr. Judd, titingnan ko na ito. Kayong dalawa, kunin niyo rito ang laptop ni Bella. Kung sasabihin mo ang totoo ngayon, may pagkakataon pang hindi ka ma-expel. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi mo sasabihin, sisiguraduhin kong wala ng kinabukasan. 3, 2, 2. 2. Sasabihin ko.
Tina? Ayaw gumana ng USB ko. Pahiram naman ng sayo? Sige. Heto. Salamat. Siya yon. Siya ang nagsabi sa akin na gawin ito. Siya yon. May ebidensya ako rito. May ebidensya ako. Narinig ko na dulas ang tatay mo noong nasa trabaho siya. Ayaw magbayad ng developer. Paano mo nalaman yon? Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay matutulungan ko ang pamilya mo. Tina, nabulag lang ako sa kanya. Alam mo, kailangan ng tatay ko ang pera. Di ba? Ako ay, wala na akong ibang pagpipilian, Tina. Hindi yan dahilan para gawin ito. Anong karapatan mong idawit si Tina? Mula ngayon, malalagot ang mga SWAT. Siya. Ginawa ito para sa akin? Sam, ano bang sinasabi mo? Kasintahan mo ako. Hindi mo karapat dapat maging isa. Sam, paano mo? Tinawagan ko na ang pulis. Ipangako mo na lang sa kanila. May natanggap kaming ulat tungkol sa malisyosong paninirang puri ninyo kay Miss Shaw at na ito ay nakasagabal ng malaki sa kanyang pag-aaral. Sumama kayo. Hindi ako. Nabintang ako nang walang kasalanan. May ebidensya kami para dito. Hulihin siya. Hindi ako yon. Bitawan niyo ako. Sam, hindi kita palalampasin. G. Smith, ito ang disenyo ni Tina. Pakitingnan po. Ang ganda ng disenyong ito. Hindi ko ito magagawa ng ganito kaganda. Siguradong mananalo siya nito. Tina, hindi mo ako binigo. Ikaw ang napili na magrepresenta sa Darvon sa paligsahan ng disenyo. Salamat po. Salamat po, G. Smith. Maligayang pagbati, Tina. Masamang balita, Mr. Judd. Mr. Judd Sr. ay nasa ospital na dahil sa hemorrhage sa utak. Babalik ako ngayon. Sumama ka sa akin. Mr. Judd Sr. ay nasa ospital. Doktor, kumusta ang tatay ko? Matagumpay ang operasyon. Mr. Judd Sr. ay kailangan lang ng tamang pahinga ngayon. Hintayin mo ako dito. Masaya akong makita ka ulit, Miss Shaw. Kilala mo ba ako? Nandoon ako sa operasyon ng binti mo. Ah, ganun. Hindi ko talaga alam ang nangyari dahil ako ay walang malay noon. Huwag kang mag-alala, ang uncle mo ay talagang nagmamahal sa iyo. Kailangan niyang magdesisyon kung sino ang unang iligtas at ipinilit niyang piliin ka. Ano? Ano? Anong nangyari? Hindi ba't pinili niya si Miss Sot noon? Oo, iyon ang sinabi niya noong una. Pero, pagkatapos ay nagbago ang isip niya upang iligtas ka muna. Paano ito nangyari? Ito ang diary niya. Ika-1 ng Agosto. Ngayon, aksidente kong nabasa ang diary ni Tina at nalaman ko na gusto niya pala ako ng lihim. Galit na galit ako, pero pinilit niyang makasama ako. Lito na lito ako. Gusto ko siya, pero 12 taon akong mas matanda sa kanya. Tinatawag pa niya akong tito niya. Hindi ko matanggap ang ganitong klaseng pag-ibig. Sinabi ko sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. Hindi ka naman talagang tito ko. Hindi tayo magkadugo. Bakit hindi kita mahal? Nang sabihin niya iyon na hindi naman tayo magkadugo, ramdam ko ang puso ko muling nabuhay. Ika, 3 ng Agosto. Nakuha ko si Mona para tulungan ako. Para tumigil si Tina sa akin. G.
Judd, hinahanap mo ba ako? Maaari kong ibigay ang 2 proyekto na gustong makuha ng Suit Corp na pinag-aagawan. Pero kailangan mong gawin ang isang pabor para sa akin. Talaga? Sabihin mo sa akin. Kailangan kita para magpanggap bilang nobya ko at makipag-engage sa akin sa madaling panahon para makalimutan na ako ni Tina. Ikaw. Kailangan mo lang akong magpanggap. Kaya ko. Huwag kang magkaroon ng mga mithiing imposible. Sige. Pangako ko na. Papabayaan ko siyang umayaw sa'yo. Muntik na akong sumuko kay Tina nang makita ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa akin tungkol dito. Gusto ko talagang sabihin sa kanya na lahat ito ay kasinungalingan. Tina, pasensya na. Paano ito? Nangyari? Kami ni Mona ay dinala si Tina para kumain. Sam, ayaw ba sa akin ni Tina? Ayaw niyang kumain ng inihain kong pagkain. Tigilan mo ang pag-aarte at kumain ka na. Binigyan siya ni Mona ng maaanghang na ulam. Hindi ko nakayanan sa sandaling iyon. Pero hindi ako makapagsalita para sa kanya. Kaya pinakain ko siya. Nagluluha ang kanyang mga mata. Pero wala akong magawa o masabi. Gusto ko talagang suntukin ang sarili ko dahil doon. Nang si Tina ay nasa tabi ng daan naghihintay sa aking assistant, hindi niya alam na. Sam, ang hirap siguro nito para sa'yo. Umalis na kaya tayo? Mauna ka na. Huwag kang mag-alala sa akin. Pero, Nang makita kong ligtas na nakauwi siya, nawala ang kaba ko. Dali-dali akong pumunta sa restaurant sa tapat ng bahay niya at umorder ng sobrang maanghang na pagkain. Nababaliw ako habang kumakain. B! Starred ako! Pinakain ko ng napakaraming maanghang si Tina. Dapat kong parusahan ang sarili ko dahil dito. Kaya pala, nasa ospital siya. Tito Sam, anong nangyari? anong lakas ng loob mong pumunta dito? Hindi sana nandito si Sam kung hindi dahil sa'yo. Tito Sam, anong nangyari? May sakit ka ba? Malala ba? Umalis ka. Para pala sa akin ang lahat. Kaya pala, para sa akin lang pala, lahat ito. Hindi ko inakala na maaksidente si Tina ngayon. Umikot ang mundo ko sa dilim nang makita ko siyang sugatan. Nanginginig ang puso ko. Bigla, nakita ko siyang muling nagkamalay. Ginoong Judd, pinatawag na namin ang pinakamahusay na doktor, si Dr. Larry, para dumating. Hindi niya kayang tulungan silang dalawa ng sabay, kaya kailangan mong pumili sa pagitan nila. May panganib ba kung maantala ang operasyon? Ang kanilang mga sugat mula sa ribar ay maaaring magdulot ng permanenteng kapansanan. Kung maantala ang operasyon, Iligtas muna si Mona. siya. Iligtas muna si Tina! Yun ang sinabi niya noong una. Pero, pagkatapos ay nagbago ang isip niya para unahing iligtas ka. Nawala si Tina. Ang sulat na iniwan niya ay nagpahanap ako sa kanya ng sobra. Nalaman ko na pumunta siya sa Darvon, ang pinakamalayong universidad sa akin. Sa sandaling iyon, nagpanik ako. Nagsisinungaling siya sa akin talaga. Puro kasinungalingan. Tina? Ano ang problema? Tito Sam, Tina, huwag kang umiyak. Tito Sam, hindi na tayo maghihiwalay. Tina? Seryoso ka? Tito Sam, hindi. Simula ngayon, hindi ka na ang tito ko.
Ikaw ang kasintahan ko at ang magiging asawa ko. Wala na ang makakapaghiwalay sa atin.